Will you marry me? I can't help but wonder. Ako tong sexy. Pero ikaw yung pinili ni Harry. Hindi kaya ginayuma mo siya, kaya siya na-inlove sa'yo. Grabe naman to. OA ha. At last mo na rin yan. Iwan mo ako! Madali akong kausap. Lumabas na po resulta ng mga test. Buntis siya. Kaya po lumalaki po yung kanyang tiyan. Buntis na siya bago pa man siya nabangga ng kotse. Paano po yun? Comatose ang anak ko. Paanakin namin siya through cesarean section. Oh, hindi ko alam kung ano nangyayari sa atin, anak. Huwag ka na mag-worry, ha? Magpipresenta na akong ninang ng baby niyo para magabayan ko siya. Be practical. Gising ng apo ko. Ang huling naalala ko kung nag-propose. Hayop yun! Ahas! Mga traitor sila. May binayaran akong tao para gumawa ng peking death certificate. Kailangan ko bawiin yung anak ko. Kailangan ko siyang makuha. Hari, lumabas kayo dyan, mga traitor! Ibalik mo sa akin sa anak ko! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Ibalik mo ang anak ko! Itapon niyo yung mga basura na yan sa labas! Ay! Ah! Lola! Daddy, ginagalan ko po talaga sa school. Tumigil ka nga, Abigail. Pinapalabas mo ba na mahirap na tayo ngayon? Mami, hindi po ganun yung ibig kong sabihin. Gusto ko lang po makatulong. Alam mo, bastos ka talaga yung sumasagot ka pa eh. Rachel naman, huwag mo naman saktan yung bata. Humanda ka, Harry. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Sinira ninyong dalawa ang buhay ko. Kamusta ka na, Harry? Hindi mo na ako masasaktan ngayon, Rachel. Hindi na ako yung dating Lourdes na kaya mo lang tapak-tapakan. Habang comatose si Lourdes, inahas ng taksil na best friend ng si Rachel ang kanyang fiancé. Pinalabas din ni Rachel na patay na ang anak ni Lourdes para maangkin niya rin ito. Pero ngayong gising na si Lourdes, papahamon siya at babawiin niya ang lahat ng ninakaw sa kanya. Malaman na kaya ni Lourdes na buhay ang kanyang tunay na anak? Sayang, di na naabutan ng Lola Perla mo yung tagumpay na tinatamasa mo ngayon. Pero anak, nag-aalala ako sa iyo, ha? Yung pinaplano mo pagganti kina Rachel at saka kay Harry. Tapos, pati yung anak nila. Tinanggap pa dito sa kumpanya mo. Actually, Nay, yun po talaga yung original plan. Pero alam niyo, hindi ko magawa eh. Siguro kasi mabait at masipag na bata si Abby. And for some reason, magaan yung loob ko dun sa batang yun. Abby! Lourdes, mamaaring ito na po yung coffee. Salamat. Nay? Okay lang po kayo? Si Abby, may balat sa kaliwang paraso. Yung baby mo, anak, may balat din dito eh. Lagi kasing wala sa sarili. Pinahuhulog na tong files ko. Sorry po, Mama. Hindi ko po sinasadya. Wala ka sa sarili mo. Alam mo, mas maganda kung ibabagsak na lang kita. Mama, huwag naman po. Maawa kayo sa akin. Ma'am Delia, wag naman po. Marami lang pong problema sa bahay si Abby, kaya po siguro natulala siya. Ako na po ang humingi ng pasensya. Sige, kampihan mo pa tong babaeng to eh. Baka gusto mo pati yung internship mo. Idamay ko. Nangyayari sa labas! Kung ano man ang problema mo sa bahay, huwag mong dadalhin dito sa opisina. Ano ba nangyayari dito? Sorry po, ma'am. Ito kasing intern natin eh. Medyo wala sa sarili. Ayan, nabangga niya ako. Tama na. Huwag mo nang pagalitan yung bata. Sige na. Iwan mo na lang muna kami ni Abby.
Iwan niyo na kami. Abby, okay ka na? Okay lang po. Pasensya na po talaga, Mama. Abby! Ano ba? Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako nag-aantay sa'yo dun sa baba. Sorry po, Mami. Nag-OT po kasi ako eh. Siya ang amo mo? Ang impactang babaeng to? Opo. Magkakilala po ba kayo? Rachel, sabihin mo sa akin ang totoo. Si Abby ba ang anak ko? Si Abby ba ang anak ko? Ano? Ano sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Halika na nga. Sandali. Yung balat ni Abby, katulad ng balat ng anak ko. At kung talagang anak mo si Abby, nasaan yung birth certificate niya? Ha? Alam mo, nababaliw ka na eh. Dapat magpadala ka sa mental. Baka naalog yung utak mo nung nabangga ka sa kotse. Halika na nga! Buhay ka nga! Magsabi ko! Magsabi na kasi ng totoo! Yan ang totoo! Patay na ang anak mo, kaya huwag kang mag-ilusyon na anak mo si Abby para lang makuha si Harry dahil akin na siya akin! Subukan mo bang ang kay Abby? Papapulis kita! Halika na! Halika na! Okay ka lang na. Pero may ramdam ko eh, na may tinatago si Rachel. Alam ko na, magpapa-DNA test ako. Ipapa-DNA test ko si Abby. At malaman na natin yung totoo. Abby, hindi ka na ba talaga papasok sa opisina? Miss kitang kasama dun. Mas masaya sa opisina kapag andun ka. Nagagalit ka kasi sa Mami Ryan eh. Okay na rin siguro to. Maraming salamat pala sa pagsama. Wala yun. Sige, mauna na ako. Ingat ka palagi. Salamat ah. Abby, sabi ko na nga ba dito kita makikita eh. Ma'am, pasensya na po kung bigla na lang po ako hindi pumasok ah. Ayaw na po kasi akong palapitin sa inyo ni Mami. Pasensya ka na rin sa nangyari nung isang araw ha. Eh, meron lang din talaga kami hindi napagkasundoan ng mami mo dati. Galing ka ba sa klase? Hindi po. Nagpaalam na po ako sa mga prof ko. Pinatigil na rin po kasi akong mag-aral ni Mami. Wala na raw po kasi siyang pera. Hindi ka pwedeng tumigil sa pag-aaral. Ganito na lang. Ituloy mo yung pag-aaral mo, tapos sabihin mo na lang sa mami mo na nakakuha ka ng scholarship. Pero bukas na bukas, i-advance ko agad yung bayad sa buong school year mo. Diyos ko, maraming salamat po ah. Sobrang bait niyo po sa akin. Abby, alam ko naman na nadinig mo yung usapan namin ng mami mo. Na posibleng ikaw yung tunay at nawawala kong anak. Ma'am, sabi po ni Mami, hindi raw po totoo yun eh. Pero alam niyo po, minsan napapaisip na rin po ako. Na baka nga po, hindi niya po ako tunay na anak. Palagi niya po kasi akong sinasaktan. Sinasaktan ka ni Rachel? Ma'am, sige na po. Papasok na po ako ha. Baka po kasi makita pa po ako ni Mami na kasama kayo. Ang gagalit po sa akin yun eh. Maraming salamat po ulit. Walang iya ka talaga, Rachel. Pati bata sinasaktan mo. Habang hinihintay ko ang DNA test ni Abby na sikreto kong pinagawa, itutuloy ko ang paghihiganti ko sa inyo ni Harry. Tip kay Rachel? Opo ma'am, nagpanggap na rin po ako ng tao. Saka ako na rin po yung nag-text sa ano. Sigurado po ako, usugod po dito yun. Okay, good. Basta ha, tandaan mo, ito yung itsura niya.
Siya lang yung pwedeng pumasok, wala nang iba. Opo, ma'am. Okay, thank you. Harry? Lourdes, bakit mo ako inaya dito? May gusto lang sana akong i-offer sa'yo ng mga business deals. Para naman medyo makabawi ka sa mga nalugi mong negosyo. That's it. Malaking tulong yun sa pamilya ko. Ano mong mga business deals yun? Ikaw naman. Masyado ka nagmamadali. Mag-wine na lang muna tayo. Waiter? Yes, ma'am. Ako lang mag Oops. I'm sorry. I'm so sorry. Oh my gosh. Hindi ko sinasadya. I'm sorry. Now we have to remove this. Hayop kayo! Hayop kayo! Rachel! Rachel, tumigil ka! Tumigil ka! Ako pa talaga ang titigil pagkatapos ko kayo mahuli ng babae na ito naglalampungan? Masakit ba? Masakit ba ang magawan katulad ng ginawa mo sa akin? Wala akong inaagaw sa'yo. Hindi kayo kasal at ako ang pinili niya. Ayan. At nang mahimasmasan ka naman. Hindi ikaw ang pinili niya, Rachel. Comatose ako, kaya wala siyang choice. Pero ikaw, sinila mo siya sa pera, nilandi mo siya, kaya kanya pinakasalan. Lourdes, ano to? Patibang lang ba to? Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nagiging miserable nitong reyna mo sa kalandian! Hayop ka! Tama na. Rachel, tama na. Tama na. Saan ka pupunta? Di ba sinabi ko sa'yo huwag kang lalabas ng bahay? Pupuntahan mo si Lourdes, no? Mami, may ibabalik lang po ako sa opisina. Kailangan gusto ni Mang Lourdes. Sinungaling ka? Ha? Ang sabihin mo sa akin, balak mo akong traidorin para sa babaeng yon? No! Eh bakit ho ba takot na takot ho kayo magkita kami? Ha? May tinatago ba kayo sa akin katulad po ng sinabi ni Mang Lourdes? Kaya ho ba lagi niyo ako sinasaktan at kahit kailan hindi ko po naramdaman sa inyo na tunay niyo ako anak? Walang yan! Walang yan! Wala kang utang na Huwag hindi ko gugustuhin maging anak ka! Mami! Ano po? Kayo, Mami? Ibig sabihin po, hindi niyo po talaga ako ninaanak. Mali ka ng rinig! Hindi ko sinabi yon! Mami, dinig ko po eh! Ayoko na po dito! Alis na po ako dito! Pinalaki niyo po ako sa kasinungalingan! Alis! Ayoko na po dito! Bitawan mo! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko! Matigas ako muna! Bakit yun sinabi? Hindi mo na pwedeng saktan ulit ang anak ko! Anak ko siya! Hoy! Sinungaling ka? Nilinlang mo kami! Kayong dalawa ni Harry! Nilayo mo ang apo ko! O, ayan ha? Sa baga mo! Yan ang DNA test namin ni Abby. Patunay na anak ko siya! 99% match kami! Maganda. Kaya po ang nanay ko. Gusto ko po ba ito? Wala akong pakialam dito! Walang nga akong babae ka! Hoy! 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 Makitas ka! Makitas ka! Mami! Abby! Abby! Hoy! Sige, lumapit kayo! Kayo! Sige, subukan mo lumapit! Papatayin ko to! Subukan mo! Anak ko! Sige, lapit! Papatayin
Sasabihin ko to! Subukan mo! Tawag mo ang anak ko! Sige! Huwag mong saksan ang apo ko! Sige, lumayas kayo! Alis! Sabi ko, balikan kita! Tama ako, babalik kami agad! Babalik kami agad! Hindi! Hindi mo si Hari! Akin lang! Balik ka sa loob! Pumasok ka sa loob! Akin na si Hari! Mami! Dito ka! Kuya! Mami! Pumasok ka! Mami! Mami! Hello? Sige na naman, please. Diyan mo na kami patirahin ng pamilya ko. Di ba, malaki naman na yung utang loob mo sa akin? Nung nakakaangat-angat pa ako, di ba ako yung tumutulong sa'yo? Ano bang nangyari? Bakit gusto mong lumipat bigla ng bahay, Rachel? Baka malaman pa ni Hari na ako yung may dahilan. Kaya nakomatos yung Lourdes na yun. Ano yun, Rachel? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nakomatong si Lourdes. Hindi. Mali ka ng pagkakaintindi. Daddy! Tulong! Daddy! Daddy! Tulong! Abi! Abi, saglit na! Nandito si Tay! Daddy! Anak! Yeah, Rachel. Masobrahan na! Hindi na tama yung ginagawa mo! Saan kayo pupunta? Layas na kami! Dali ko si Abi sa kanyang nanay! Hindi! Hindi mo ko iiwan. Hindi mo ako iiwan, Hari. Di ba akin ka lang? Akin ka lang, Abi. Dala. Hindi. Huwag mo ko iiwan, Hari. Ayan! Huli! Yung babaeng yan! Kinuha niya yung anak ko at ayaw niya ibalik sa akin! Hindi. Hindi, mga pulis, hindi. Nagkakamali kayo. Sila yung umaakusahan ako sa pamilya ko. Tama na, Rachel! Panahon na para itama na natin lahat ng maling ginawa natin. Umamin na tayo na kinuha natin si Abi kay Lourdes. At umamin ka na! Na tinulak mo si Lourdes kaya siya nakomatos! Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Naaalala ko na lahat. Demonyo ka talaga, Rachel! Hulihin niyo na yung babae niya! Ano pang hinihintay niyo? Hindi totoo yun, Mama Pulis. Hindi! Tapos na ba pupunta to? Sige! Subukan niyo lumapit. Papatahin ko itong babaeng to! Sino kung gagawin yan? Bitawan mo si Lourdes! Tama na po! Rachel, ano ba ginagawa mo? Napakawalang yaman na nagkabitawan mo! Ano? Ha? Mamamatay ka na, Lourdes! Ano ba? Lola Perla, kasama ko na ho ang apo ninyo. Ang apo ninyo sa tuhod. Hello po, Lola Perla. Sayang po, hindi na po tayo nagkita. Pero masaya na po kami ngayon ni Lola Auring. Hindi na rin po ni Nanay. At ngayong naipakulong na si Rachel, pwede na tayo magsimula muli bilang isang pamilya. Pahalik mo. Sandali, paano naman ako? Lourdes? Anak? Harry? Daddy. Nakalabas ka na pala ng ospital. Alam ko makikita kita dito dahil death anniversary ni Lola Perla. At gusto ko sana magpaalam sa inyo.
Alam kong walang kapatawaran mga kasalanan ko sa'yo. Kaya ako na mismo ang lalayo. Sasama ako sa kapatid ko sa Cebu. At magsisimula ulit ako. Sana balang araw, Lourdes. Patawad mo ako. Harry, niligtas mo ang buhay ko. Nagpapasalamat ako sa'yo kasi inalagaan mo mabuti ang anak natin. Kaya alang-alang sa kanya, pinapatawad na kita. Salamat, Lourdes. Salamat. Mga kapuso, sana po'y nagustuhan nyo ang kwentong wish natin ngayong hapon. Ang inggit, parang literal na sakit. Kapag hinayaan natin itong kumalat sa ating katawan, kaya nitong sirain ang ating buhay, pati na buhay ng ibang tao at relasyon natin sa kanila. Isang paalala ang kwento ni Rachel at Lourdes na masama ang maghangad ng pag-aari ng iba. At sa huli, laging may karma ang anumang gawin natin sa ating kapwa. Mga kapuso, isang loyal viewer na naman ang nag-manifest at nag-comment ng wish niya sa ating official Facebook page. At ngayong hapon, tutuparin na natin ang wish niya. Dito sa maliit na kwartong ito, tahimik na pinagdaraanan ni Mike ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. 5 taon na siyang nakikipaglaban sa sakit na Pott's disease o tuberculosis of the spine. Wala na talaga yung half body ko, hindi ko na siya maramdaman, hindi ko na siya magalaw, hindi na ako nakakatayo. Si Mike, na dating masiyahin at puno ng pag-asa sa buhay, ay unti-unting nanghihina. Dahil isa na siyang bedridden patient, ang higaan ng araw niyang ito ang saksi sa mga paghihirap niya. Walang gabi na hindi ako umiiyak. Alis. Nauubos na yung luha ko kakaiyak gabi-gabi kasi sobrang hirap. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala sa akin. Kung ano man po yung plano mo sa akin, tatanggapin ko po yun. Wala naman po akong magagawa kasi ikaw po yung may hawak sa akin. Nasa probinsya ng Capiz, ang magulang at mga kapatid ni Mike. Sa ngayon ay sa video call na lamang muna sila nagkakausap. Pinili ni Mike na manatili sa Maynila para sa kanyang gamutan. Kasama niya rito ang tiyahing si Gina at mga pamangkin na nag-aasikaso sa kanya. Parang anak ko na lang po yun kasi talagang simula nag-asawa kami ng tito niya. Siya na ang yung parang alalay ko din. Pananganak ako, siya din. Halos siya nag-aakta. Kaya, yun din, parang sinukulat ko. Sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil lumaban at patuloy na naniniwalang may pag-asa pa. Ang paggawa ng mga Facebook Reel at mag-live sa TikTok na nga lamang daw ang nagiging libangan ngayon ni Mike. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon din siya ng extra income. Nakabuo rin ng kanyang mini sari-sari store sa loob ng kanyang kwarto si Mike. Naging honesty store ng araw ito dahil ang mga kapitbahay niya na bumibili ang mismong kumikilos na lamang. Inilapit namin sa isang espesyalista ang sakit ni Mike para mabigyan siya ng kalinawan. Ang kaso po ng pasyente ay Pott's disease with gibbous deformity. Yung tibia of the spine or Pott's disease, nagkaroon po ng collapse ng gulugot or vertebrae, pwede pong magkaroon po ng structural damage or compression deformity or makompress po yung mga nerve roots or spinal cord na pwede pong magdulot ng permanente na pagkawala ng sensation or motor weakness sa lower legs ng patient. Malabo na po siyang makabalik sa normal sapagkat nagkaroon po ng permanent na damage na po sa kanyang spinal cord, sa nerve roots. Kailangan niya po ng support ng family. So, pinapayo natin sa pasyente na maging positive pa rin siya kahit na ganyan po yung kanyang kondisyon. Ang mga bumida sa ating kwento na sina Valerie Concepcion at Victor Silayan narito para magbahagi ng konting kasiyahan para kay Mike. Hi, Mike! I am back! Yes, po. Good afternoon po, Miss Mike. Ano, kamusta ka naman dyan? Eto,
sobrang saya, na malungkot, syempre, hindi yung kalagayan. Dahil doon, meron kaming gift sa'yo worth 20,000 pesos. Maraming salamat po. Ang wish ko lang. Yes po. From wish ko lang, ano ang masasabi mo, Mike? Gagawin ko po itong utang na loob sa inyong lahat. Kaya maraming salamat po. May mga susunod pang blessings na darating sa iyo. Thank you, Miss Valerie. Yes, thank you po. Magbibigay ng kanilang assistance kay Mike ang isang organisasyon para sa mga pasyenteng may karamdaman kagaya ni Mike. Pwede naman po natin matulungan si Mike in terms of na mapunta siya sa charity deck. Tapos yung iba pong mga kailangan ni Mike, pwede naman natin makuha sa mga partners natin sa TV People Philippines. Salamat lang po talaga kasi hindi ko naman in-expect na nag-comment lang talaga ako doon sa wish ko lang na sabi ko, wish ko lang talaga na may taong tumulong sa akin na magpagamot. Sagot na rin namin ang mga medical supplies at gamit na kinakailangan ni Mike sa araw-araw. Kompleto na rin ng mga paninda ang kanyang Honesty Store. Sobrang thank you. Kung lumalaban po yung mga tao sa paligid ko, lalaban po ako para sa kanila. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.